Patuloy pa rin po ang pag-monitor natin sa Bagyong Luis at ito po yung huling namataan kanina, 165 kilometers east of Etchaque, Isabela. Ang lakas naman po ng kanyang hangin ay nagme-maintain po sa 45 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at may bugso po na umaabot na lamang sa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po nito pa northward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito po ay nasa tropical depression pa rin na category o yung tinatawag natin na category 1 na bagyo. Kaninang umaga lumakas ito sa pagiging tropical storm pero agad ding humina sa pagiging tropical depression. Pero meron pa rin pong mga lugar na apektado ng signal number 1 dahil po sa trap or extension po ng hangin ng Bagyong Luis. Aalamin natin yan, pati rin po itong papalapit po na Typhoon Dolphin. Sa pinakahuli pong pagtatala ng Pag-asa, nakataas pa rin po ang signal number 1 dito po sa central and eastern portion po ng Cagayan. Kasama rin ang Isabela, Quirino, eastern portion and southern portion po ng Apayao. Signal number 1 ho yung mga lugar na yan. Eastern portion po ng Mountain Province, eastern portion po ng Ifugao, northern portion po ng Aurora. Signal number 1 pa rin ang nakataas sa mga lugar ho na yan. Ngayon po, ito pong Bagyong Luis, no, ay meron pong mga kakaunting pagbabago sa kanyang direksyon. At kung makikita ho ninyo, magme-maintain na ito hanggang sa malusaw bilang tropical depression sa mga susunod po ng mga araw. Pagdating po ng Wednesday, ito ay lalayo, no, sa ating landmass pero yung trap extension ng kanyang hangin mananatili pa rin po. Pero sa pagiging tropical depression ito, pagdating naman po ng Wednesday, magiging low pressure area bago ho malusaw. So yung sinasabi natin na ito ay hahatakin o palalakasin po ng typhoon na Dolphin, pwedeng hindi na po mangyari. Dahil bago pa man makapasok sa para itong Typhoon Dolphin o Bagyong Dolphin, malulusaw na po ito pong banta ng Bagyong Luis. Ang palalakasin po ngayon ng Bagyong Dolphin ay itong habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Bago ho tayo mag-proceed sa heavy rainfall warning o mga lugar na apektado ng mga pag-uulan, tignan muna natin yung mga susunod na lokasyon o mga lugar na maapektuhan pa ng extension ng hangin ng Bagyong Luis. Mamayang alas 8 po ng gabi ay dadaan naman ang trap extension ng hangin ng Bagyong Luis dito po sa coastal water ng Palanan, Isabela. Bukas naman ho ng madaling araw hanggang sa alas 8 ho ng umaga, nasa vicinity naman ito ng Dibilacan, Isabela. At ito ay nasa tropical depression po na category. At ito naman po yung magiging isang ganap na LPA pagdating po ng August 5, 445 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Ngayon, alamin naman natin yung mga lugar po na merong heavy rainfall warning dahil po sa Tropical Cyclone Luis o Bagyong Luis kasama ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Ito po, no, isa-isahin natin yung mga lugar dahil medyo malawak po ito, no. Sa pinaka-latest forecast po na inilabas po ng Pag-asa, meron po tayong heavy rainfall warning na meron pong 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan dahil po yan sa epekto po ng habagat at ng Bagyong Luis dito po sa may Pangasinan. 100 to 200 millimeters na dami ng pag-uulan din ang aasahan sa La Union, Tarlac, Zambales at sa may Bataan. Meron naman 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan dyan naman po sa Ilocos Sur, Benguet, Ifugao, Mountain Province kasama ang Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga kasama ang Metro Manila, Cavite at Batangas. Bukas ho ng hapon hanggang sa Wednesday ho ng hapon, August 5, meron tayong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan dahil po sa habagat at dahil ito sa Bagyong Luis dito po sa La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales at sa may Bataan. 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan ulit dito sa Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas at Laguna. Yang mga lugar ho na binanggit ko, mostly apektado yan ng heavy rainfall warning dahil po sa trap or extension po ng hangin ng
Bagyong Luis. Bagamat ito ay tropical depression, like ko sinasabi, pag tropical depression po ang isang bagyo, mahina ang hangin pero napakadaming ulan na ibinibigay nito at umaabot nga ito sa 200 mm sa dami ng pag-ulan. Lahat ng mga lugar na binanggit ko na yan. Ito namang mga babanggitin ko ay heavy rainfall warning dahil sa enhanced habagat o mas lumalakas na habagat dahil po sa pagpapalakas ng Typhoon Dolphin sa labas ng PAR. Meron po tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Antique. Pagdating naman po ng Wednesday ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon, meron tayong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Yan po sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Antique. Ganito ho ang mangyayari po mga kababayan para mas maunawaan natin. Malulusaw po pagdating ng Thursday, ito nga pong Bagyong Luis. Pero lalapit naman ang Typhoon Dolphin, malapit sa PAR. Palalakasin naman ito ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Silipin natin itong dalawang bagyo na ating namamonitor. Actually, itong tropical depression o Bagyong Luis, pahina na ito eh. Meron ito sa ngayon, sinabi ko na yung lokasyon. Pero ito pong Typhoon Dolphin, sa ngayon medyo malayo-layo pa naman. Ang huling forecast po ng Pag-asa dito, ang lokasyon po ng Bagyong Dolphin, 2,765 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. At merong lakas ng hangin na 155 kilometers per hour. May pagbugso naman 190 kilometers per hour. Ang pagkilos po pa west, northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Bagamat yung sinasabi natin na hahatakin po ng Bagyong Dolphin, itong Bagyong Luis, pwedeng mangyari. Pero bago ho yung kasi mangyari, baka maunang malusaw. Ito nga pong Bagyong Luis o Tropical Depression Luis, bago pa man makapasok sa PAR, ito nga pong Typhoon Dolphin o mas malakas na bagyo. Ganito naman, kung sakaling hindi na ito mahigo pumahatak ng Bagyong Dolphin, patuloy naman palalakasin po ng Typhoon Dolphin ang habagat o southwest monsoon. Ang southwest monsoon on enhanced o mas malakas na habagat ay magpapaulan ho sa loob ng isa o pinakamatagal na yung 2 linggo. So medyo matagal-tagal yan. And usually, kanlurang bahagi ho ng ating bansa yung mga lugar na maapektuhan. Tinatanong sa atin kung may panibagong bagyo ba na susunod, Ito po, sinasabi ko sa inyo, yung Typhoon Dolphin, tatawagin ho yung Bagyong Maymay pag nakapasok sa ating PAR pagitan ng August 5 hanggang August 10. Pero pagpasok naman sa PAR, agad din yan lalabas, At palalakasin lang niya ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayong hapon ho, hanggang bukas ho ng hapon, mag-ingat tayo, lalo na po kung lalabas kayo ng mga kabahayan at meron din mga school, yung naglabas ng update na wala silang pasok, pwede ho tayong makipag-ugnayan si LGU sa mga lugar natin para sa karagdagan pong impormasyon. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.